Approve! Congratulations! Ang saya ni Tatay Dodo. Abot langit ang ngiti do sa mga nag-participate, sa mga nag-enjoy, at sa mga nakinig kila ate at kuya. Depende kung sino ang inyong facilitator. Gusto bang hindi pa sumasali at medyo tinatamad-tamad pag, hoy, gising, sali na! Para maramdaman mo at mapasama ka dun sa mga double cards na talagang nagsisikap gawing successful ang ating recollection this year. Kaya sali na, now na! Teka nga muna. Nag-snacks na ba kayo? I hope nag-snacks na kayo. Pero kung hindi pa, okay lang, sandali lang naman to mga 2 hours? Hindi, joke lang. Kung nag-snacks, congratulations, nabusog. Medyo naka-break, naka-stretch ng konti. Pag-usapan natin salitang connected at connection. Pero mamaya na muna yon. Kasi balita ko may naparusahan. Ba't kayo naparusahan? Kasi yun ang bunga, epekto, kinahihinatnan, ang lalim ng Tagalog, resulta ng paglabag nyo sa alituntunin at batas ni ate at ni kuya. Ano yun? Tumayo na hindi naman dapat tatayo? O kaya dapat tumayo, hindi nakatayo? O kaya nagkahiwa-hiwalay? Ayan ang epekto na parusahan. Ang tawag sa English nun ay may scientific term sa English na ano yun? Cause and effect. Cause, may ginawa ka, may effect, may kahinatnan, may resulta. Kaya lahat ng gagawin mo, pag-isipan mong mabuti kasi may resulta yon. Kaya lang, minsan yung effect, hindi lang ikaw ang apektado. Apektado din yung lahat. For example, sa loob ng classroom, nagdasal ng teacher kasi magsisimula na yung lesson niyo. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bigla ba naman may nag-UTOT? Tama ba naman yon? O ano, ang bagal naman mag-react. UTOT. Tama ba naman yun? Nabulabog na. Naasar na yung teacher. Apektado. O sa recollection na to, kung lahat kayo sumali, ang ganda ng epekto. Ano yun? Definitely, hindi mo lang sasabing masaya yung recollection, may natutunan ka pa ng magandang aral sa buhay. Cause and effect. Ako, magandang pag-usapan yan sa buhay, lalo mga third year. Yan yung panahon ng syutaan. Pangit ng term, syutaan, sorry Kasi yun ang tawag ng panahon namin, syuta. Boyfriend, girlfriend, careful, huwag magmamadali para bang buong buhay mo guguho pag wala kang syuta at wala kang boyfriend. At pag may syuta at may boyfriend naman, kung ano naman yung mga binabalak, nonood ng sine dun sa kaduluduluhan, kasuluk-sulukan, kataas-taasang bahagi ng sine, KKK. Ba't ka pupunta doon? Alam nga namang nandun ka pag tinanong, uy, ba't kayo nandyan dalawa, ha? May milagro kayo. Hindi po. Nagdadasal po kami ng rosary ng Angelus. Ano yan? Isang kabulastugan na dahilan yon. Kaya careful. Cause, yung gagawin, may epekto yan. Isipin muna natin ano yung kahinatnan ng mga desisyon, ng mga balak na ginagawa mo sa buhay. For example, pag may syota naman, akala mo, yabang-yabang, syuta ko to. Nakaakbay sa syuta, di ba? Tapos pag walang nakatingin, parang wiper yung kamay. Ang tawag doon, PDA, Public Display of Achiching. Ang sagwa. Bigyan naman natin ng respeto. No? Huwag naman ibulgar, huwag naman masyadong showy yung sweetness, corny na yun, cheap ang dating Dapat yun ay private moments, di ba? Pero not in a private room. Ibig sabihin yung kayong dalawa lang na nag-uusap ng seryoso, di ba? Ako nung panahon namin, walang halikan na magsyuta. Kaya nga pag nahawakan mo yung kamay, jackpot! Ang saya na, di ba? Bakit? Kasi sa relasyon, di lang naman yun Yung expression of desire. Tignan din natin, di ba? Yung respeto natin do sa ating karelasyon. Di ba? Kaya, cause and effect. Pag-isipang mabuti yung gagawin kasi may corresponding result, effect, kahinatnan sa dulo. Ayos ba? O punta na tayo dun sa ating salitang connected, connection. Kung kayo'y gumawa ng, sa English, di ba, meron tayong different kinds of letter. Nagagawa kayo ng resume, curriculum vitae. Kung ano yung tawag Dati biodata lang yun Yung iba-iba naman, resume, curriculum vitae. Pangit. Biodata lang yun.
Sa bandang huli, may nakalagay, reference. Mahalaga yun, ha? Kasi yung tao na susulat mo doon, tinatawagan talaga ngayon at tinatanong, kamusta na ba? Because yung ilalagay mo doon ay yung mga taong who can vouch, may credibility na magsasabi kung ano yung mabuti at maganda sa'yo. Kasi kilala ka nila, kaya paniniwalaan ng employer. Kanina nung kapit-kapit bisig tayo, we are connected with one another. Sila yung reference kung anong klaseng grupo meron kayo. Kung kayo naparusahan, ang tawag sa inyo ay grupong atat. Yung miyembro kasi tayo ng tayo, hindi naman dapat tatayo. Yung grupo naman na nag-aatubiling tumayo, na penalty rin, yan naman ang mga lampatutay, lalampa-lampa na grupo. Hindi, biro lang. May i-label nyo, hindi, joke lang. Ibig sabihin, yung reference, yung character reference, dun ka connected. Siya yung nagsasabi kung sino ka. Paano kaya, mamaya, ilagay kaya natin yung tanong sa isip natin, what if yung character reference ay inilagay mo si Jesus Christ? Wow naman! Ano kaya yung sasabihin? Ano kaya yung sasabihin niya sa iba pag tinanong, kamusta na tong si Tatay Jojo? Ikaw yung character reference, Jesus Christ our Lord. Ano ba yung pwede mong sabihin? Ang gandang pagninaya, no? If you are connected with Jesus, then what will happen to you? If you are connected to Jesus, where will you go? Ang sarap, diba? Siyempre sa heaven. Minsan nga, nagsalita ako dito sa Baltimore, mga matatanda na, panay pinag-usapan yung heaven. Sabi ko, well, everybody wanted to go to heaven, but nobody wanted to be first. Walang gusto mauna sa langit. Tawanan sila. Hindi, seryoso. What if, di ba maganda yun, Kasi minsan sa character reference, matitindi, yung reference mo kung may-ari ng kumpanya ba, matindi yung kapit nito, O kaya ay si sister, uy, banal yung kapit nito, Yung ilalagay mong tao doon, may initial kagad na pagtingin kung sino ka kasi inaalam yung character bago ka tanggapin sa kanilang kumpanya. O, di ba? Siguro okay tignan, What if, yung nga talaga ilagay natin, I am connected to Jesus. My character reference is Jesus Christ. Tignan natin, bago pa man magsalita si Jesus, ano kaya yung tingin mo sa sarili mo at ano yung sinasabi ni Lord sa'yo? Tingin mo sa sarili mo at ano yung sinasabi niya sa'yo. May kanta rito na nakita ko sa YouTube ng mga seminarista ng mga Jesuit, Ang ganda kasi a cappella, walang music pero nagbe-blend yung kanila mga boses. Pakinggan natin, Maganda din points for reflection yung lyrics ng kanta kasi sinasabi nito exactly kung ano yung tingin natin sa sarili bago nating naisip na connected nga pala ako kay Jesus. And the moment we think about that, naisip natin na oo nga, connected ako kay Jesus, sana ito yung naririnig mo sinasabi naman ni God about you. You are the best. Pakinggan natin, Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, missed to know it's so good. It didn't slow me down. Mistaken, underestimated, always second guessing. Look, I'm still around. Pretty please, if you ever feel like you're less than perfect. Pretty please, don't you ever feel like you're nothing. You are perfect to me. You're so mean, when you talk about yourself. You are wrong. Change the voices in your head.
Make them like you instead. So complicated, look how big you make it. Filled with so much hatred, such a tired game. It's enough, I've done all I can think of. Chased down all my demons, see you do the same. Pretty, pretty please, if you ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're nothing, you are perfect to me. When I see your face, there's not a thing that I would change, because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, because you're amazing, just the way you are, just the way you are, the way you are, just the way you are, the way you are, just the way you are, because you're amazing, just the way you. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're nothing, you are perfect, just the way you are. So, alam nyo na kung anong isasagot ni Jesus Christ pag siya yung nilagay mong character reference. Pag tinanong mo, Jesus Christ, what can you say about them? At anong sagot? You are amazing just the way you are. At pag pinagsama-sama mo yung mga tao na amazing just the way they are, anong tawag natin doon? Familians. Kayo yun. You're the man. Dude. Ang seno, yung apat na yon, nagbibigay buhay, give life do sa kahulugan ng community. 4 different voices blends together, create harmony. Parang komunidad. Iba't ibang katangian, iba't ibang itsura, iba't ibang size, iba't ibang hirit, iba't ibang style. Pero pag nagsama-sama for the common good, especially of others, ang tawag natin doon, community. At doon sa kanta nila, ay nakita natin na minsan sa pamayanan natin may mga ganun yung tingin sa sarili mababa, yung tingin sa sarili palpak, no, yung hari ng sablay, may kantang ganun di ba, no? Pero hindi. Kung tayo talagang pamilyans, Benedictine community, yung class spirit natin, itinataas natin yung bawat isa. Hindi natin good time yung classmate. Ano ba, may putok yung classmate, tumabi sa'yo, alam mo na may putok, basang-basa yung Kelly. Sabi mo, ang baho, hindi ganon. Pag nakita mong basa yung kilikili, be gentle, kasi member ng community mo, pero hindi ka nagsisinungaling mo, pare, Happy New Year. But Happy New Year kasi putukan There are other ways to say and correct one another. Kaya pamayanan, yun ang major topic natin ngayon Hindi porkit nagsama-sama kayo, community na, hindi. Dapat may gagawin. Kasi pag sinabi mong community, common unity. May dahilan bigger than yourself kung ba't kayo sama-sama together. Meron tayo isang activity na susubok at ipapakita sa inyo ang tunay na larawan, community, familians community in action. Ipapaliwanag ng ating mga facilitator yung next activity nyo. Ayos? Yung mga hindi pa sumasali, sali na kayo And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause you look amazing, just the way you are. Smile! Smile naman dyan, dude! Mwah! Love you! Ayos ba?